Sabi ko, pambira dapat pala nung pa ako tumanda. Nakita nyo ha? 37,000 Marisa. Ang babayaran, ginawang 1-2. Okay? Isipin mo yung natipid, tama? O sabi ko mo, Romy, i-offering mo na lang yan. Hindi ko alam kung binigay, ano? Pero nakatipid siya. At pagpipira na kami ni Ellen, okay? Aba, pinapakita niya na yung card ko. Wala pang, ang tawag doon, lamination, ano? Wala pa. O, pagdating doon ni Pastor, sabi ni Pastor Melvin, sige na ako na magpapalaminate. Aba, dinoble. So, meron ako, meron si Ellen. Ano ginawa mo? Basta kaming mga scammer, magaling kami dyan. Kung mga kamote kayo ako. So, dalawa ID ko, ano? Isang hawak na Ellen para pagkakain, okay? Tapos kung saan, ang laki pala ng benepisyo ng senior citizen, 20%. Oh. Tapos unang-ula ka sa pila, kanya lang, binubuli ako, sir, hindi kayo pwede dyan. Bakit? Senior pa. Bigil yan. Hindi mo mapipigil yung pagtanda. Am I right? Hindi. Hindi mo mapipigil yung lakas ng ulan, yung baha, and everything. Okay? Ang tanong ko, what's the easiest thing for you to lose? Okay? Minsan, hindi mo alam, di ba? May tatlong magkapatid. Sabi ng magkapatid, alam mo, may problema na ako. Ano yun? Minsan, pag pumapanik ko ng hagdanan, hindi ko alam kung papanik ako, pababa. Naranasan mo na yun? Di ba? Sabi naman isa, naku, ako, malala ako. Pag binuksan ko yung ref, hindi ko alam kung may kukunin ako o may ilalagay ako. Sabi naman nung pinaka-ate, ay nako, knock on wood, hindi mangyayari sa akin yan. Biglang tumayo yung ate. Sabi nung dalawang kapatid, saan pupunta? May kumakatok. Ganong kabilis yung kanyang memorya. Do you lose your mind? Do you lose your glasses? Do you lose your keys? Lahat ng yan are easy to lose. Pero ito yan ha, the easiest way for you to lose your joy. Yung kagalakan mo. Okay? Hindi mo napansin, pag nawala yung susi, nawala yung salamin, nawala yung tinatawag na mga bagay, okay lang di ba? Pero hindi mo napansin when you lose your joy, di ba? Ang init ng ulo mo Okay? Kanina lang doon sa Terminal 3, lahat nagagalit, sumugod pa isa. Saan nyo ba kami papupuntahin? Hindi namin malaman. Hindi yung sinasabi kung kami cancel na o hindi. Kung di pa namin nakita yung email. Ako naman, kalma-kalma lang doon. Di ba? Wala naman magagawa. Kawawa yung mga receptionist, yung mga nasa table. Sila sumasalo. Sabi ko, pambihira. Kawawa kayo, no? Opo. Hindi na ako nagano. See, they lose their joy. Okay? The easiest thing for us is to lose our joy. Alam mo bakit? One phone call. Pag may tumawag na sa'yo, tama? Nakita ko yung mister mo, may kasamang iba. Nakita ko yung anak mo, hindi pumasok. Tama? Okay, tumawag na yung sinisigil na kita sa utang mo. Nako po, sasabihin, kahit anong answered prayer meron ka, sisimangot ka. Tama? One phone call away, or one email, or letter, or a conversation will lose your joy. Okay? Even nanonood ka ng commercial, tama? You can lose your joy. Kasi bakit? Magiging discontent ka. Sabi mo, sana all. Sana ganyan yung ilong ko. Sana ganyan yung buho ko. Sana ganyan ako kaputi. Sana ganyan yung dinadrive ko. You see? Kanya nga nung Monday, right after na bumiyahe kami nung Sunday, na doon ako sa Cadiz. Thank you for praying for us. Okay? After that, I have to leave at 4 o'clock kasi I have to catch my flight at 6:30 kasi I am about to go to Zona. Okay? So, nandoon na kami. Talagang pag hindi ka nag-ingat, maiinggit ka. Okay? Parang pasensyo talaga Pasensyo. Okay? Ang gaganda ng mga damit. Sabi ko kami na may kung ano lang maisuot. Naglalakad lang kami doon. So, makikita mo yung mga tao, makikita mo mayayaman, ilan lang naman naroon. Tapos pagka palabas na kayo, makikita mo yung mga sasakyan nila kasi susunduin na sila. So pag hindi ka nag-ingat, papasok yung discontent with your own possession, with your own circumstances, with your own life. Bakit ganun sila? Di ba? Pag nakita mo si Chavit Singson, may kasamang hindi niya asawa yung tiyak Kasi hindi niya asawa yon, okay? Pero magka-holding hands sila. Sasabihin mo,
Mira naman, tanda-tanda na, oh. You will have discontent. Magkakaroon ka ng kawalan ng kagalakan. Okay? Joy is so easy to lose. Okay? It's not only when you feel bad when you lose your joy. Okay? But when God's children are not filled with joy, it makes God look bad. Pag nakita ka ng kapitbahay, pag nakita ka ng kaklase, pag nakita ka ng pinsan mo, tama? Oh. Imagine, ikaw dapat yung pinakamagandang advertisement na anak ka ng Diyos, tapos ikaw yung nakasimuangot, di ba? Para bang ikaw ay binaptize, hindi sa tubig ng bautismo, kundi sa vinegar, kanyang sagma ng mukha mo. O ikaw nung linggo, di ba? Brother Wayne, tama? Binaptize ka, tama? Nung ikaw ba'y binaptize, ano ba yung tubig? Tubig o suka? Tubig, di ba? Kanya pagbango mo, ganun, nakita ko eh. Oh, nung binaptize ka ni preacher tama? Masaya mga tao. Pero may mga Kristiyano, okay? Dahil nawala yung joy, parang binautismuhan sa suka. Bakit? Hindi na sila ngumiti. Kailan ka huling ngumiti? Am I right? Don't you know that your smile is the best advertisement that even though things are not doing well in your life, then they will ask, bakit nakangiti yan? Bakit ganito yan? Remember when Shadrach, Meshach, and Abednego and Daniel were put into the lion's den at dinala doon sa burning furnace, di ba? They said, gugulatin ko kayo, okay? We will not eat the portion of the Lord of the king's meat. We will be different, but I purpose in my heart that I will not defile my body. Iningatan niya. Kanya anong sabi nung hari? Anong klaseng Diyos yan? Niligtas kayo sa apoy. Niligtas ka dito sa lion's den. Anong klase? Hindi pinrevent ng Diyos na mapunta si Daniel sa lion's den. Hindi pinrevent si Shadrach, Meshach, and Abednego na hindi mapunta doon sa tinatawag na firing furnace. Okay? Pinahintulutan sila. But listen, God was there. Sinamahan sila. The same thing sa pinagdadaanan mo ngayon. Are you with me? Hindi ka nag-iisa. Because the Lord promised that He will never leave you nor forsake you. Okay? And I would like to ask you, okay? Pag nakita ka ng kaklase ng kaibigan, nag-post ka, okay? Do they see the Lord? Or does your face make God look bad? Okay? Kanya ako, ingat na ako. Sabi ko, baka may makakita pa sa akin dito, nakasimangot ka, makikipag-away ka. God wants His children to be witness with their countenance. Dapat pag tinignan ka, binanaag ka, pinansin ka, pinanood ka, pinakinggan ka, may makikita yung kabutihan ng Diyos. May nagregalo sa akin last week. Myna bird. Okay? Abay, kulay itim. Kaya meron kang aalagaan ulit, Doc Ong, ha? O, Doc Joshua, John Paul, ha? Ando doon. Ang pangalan, si Babes. Tinanong ko si Jeff, si Bron anong pangalan? Babes. O, sige, di Babes. O, pambihira ka, bibigay pa lang. Okay? Nung Myna bird, tumatahol na. Ba't tumatahol? Narinig yung tahol ni Hawk. Narinig yung tahol ni Hawk. Pag ito, narinig kong nagmura. Ibig sabihin yan, ha? Ikaw, Paulo, ikaw, Elijah, baka nagmumura kayo dyan. Okay? Lahat yun kinokopya. Kaya pinarinig ko sa kanya, doon sa Myna bird ko. Sabi ko, every time you see people, ito, tanong mo, nag-soul winning ka na ba? Nag-first fruits ka na ba? Okay? Nagbasa ka na ng Bible. Yun ang pinarinig ko sa ibon. Bakit? Para pagpasok mo sa bahay, yun ang sasabihin. Di ba? Nag-soul winning ka na ba? Nagbasa ka na ba ng Bible? Nanambahan ka ba? Nagbigay ka ba ng first fruits mo? Yun ang paulit-ulit. Bakit? Ngayon lang ako nagkaroon ng Myna bird Ang tagal ko ng pinupiprayan. You see? And I thank God for that. And God answered my prayer when I was 60. I started praying when I got saved. Sabi ko, pambira, sabi nila, pag nagpunta ka ng Palawan, meron kang Myna bird. Nung napunta na ako ng Palawan 2016, pinagbawal na ang mga magdala at bumili at magnegosyo ng Myna bird. Sabi ko, saan mo kinuha to? Manong, talagang gusto ko lang mabigyan ka ng, sabi ko, pambira ka bunso Tingnan mo sabi ng Proverbs chapter 15:13. Tingnan mo Ang isang masayang puso, nagpapasaya ng muka. Tingnan mo Nagpapasaya ng mukha.
Ngunit ang kalumbayan, ang kapanglawan ng puso, okay, ay nagbabagabag ng diwa. Okay? Pag nakita ka ng tao, ano nakikita? Kalumbayan, kapanglawan, o masayang mukha? A joyful heart makes a cheerful face. Kanya nga sabi ng Bible, mga kapatid, that Christian life can be summed up with 3 words. Come on, read it. 1, 2, 3, go. Goodness, peace, and joy. Nasa Bible ba yan? Romans 14:17. Anong sabi? Ang kaharian ng Diyos ay hindi karne, hindi pagkain, hindi pag-inom, kundi katwiran, kapayapaan, kagalakan sa banal na Espiritu. Tingnan mo ha, okay? Katwiran, goodness, kapayapaan, okay? At kagalakan. Iyan dapat ang buhay natin. I always challenge you, tama? You're not a student who happens to be a child of God. You're a child of God who happens to be a student. A child of God who happens to be a mom. Child of God who happens to be a professional. A child of God who happens to be na nagtitinda. Whatever your course is, okay? Dapat makita mo kung ikaw ay nasa kaharian ng Diyos, okay? Hindi pagkain, hindi inumin, katwiran, goodness, kapayapaan at kagalakan. Ito ba nakikita sa atin? Ha? Pag nakita tayo? Kanya kung ikaw ay nakatuon sa lupa, maiinggit ka. Pag nakatuon sa lupa, maiinis ka. Pag nakatuon sa lupa, okay, maiinip ka. Tama? But when you set your affections on things above, sasabihin ko sa iyo, these things will not move you. Okay? Wala yan. Gusto kong maintindihan nyo, the kingdom of God is not a matter of what we eat or drink, but living a life of goodness, living a life of peace, living a life of joy in the Holy Spirit. Listen, is the Holy Spirit with you? Are you saved? Pag luwas ang kalag mo, may Holy Spirit ka. So yung Holy Spirit will help you to have goodness, will help you to have joy, will help you to have peace. Okay? Huwag mong mahahayaang manakawang kanyan. Okay? Though joy is the key to the Christian life, the reality is this. Pwedeng mawala si joy so quickly in so many ways. Okay? There are thousands of killjoys that will rob you of your joy. Okay? Pwede kang mawalan yan. Even to the point that somebody like Jeremiah, the prophet of God that was used by God, okay? Dumating siya sa punto. Alam mo sabi niya? Lamentations 5:15. Ano sabi? Ang kagalakan ng puso ko'y tumigil na. At ang aking sayaw ay napalitan ng pagdurusa at pananangis. Imagine, sabi ni yung kagalakan ko tumigil. Tanong ko sa iyo, kailan tumigil ang kagalakan mo? Nung napagalitan ka? Nung nawala ka ng answered prayer? Nung hindi mo nakuha yung gusto mo? Nung nainggit ka, nainip at saka nainis? When was the time that you lose your joy? You know what Jeremiah said? There was no joy left in my heart, in our hearts. I ask you, are you still living in joy? Pastor, baha At tingnan mo nga si Toto, hanggang saan ang halika rin, pati ito, hanggang saan ang tubig sa inyo, hanggang saan? Hanggang dibdib. Nakita nyo ba yan? Halika rin, parire. Tignan mo itong taong di ba? Hindi kompleto ang ngipin, di ba? May edad na. Meron ka naman senior citizen card? Meron na. Tingnan mo ha. Hanggang saan ang tubig? Hanggang din Bit-bit pa yung asawa niya at saka yung mga bata. Ay, sorry. Nagkamali ako. Baka mapaaway ako. Hindi, biro lang kita. Alam ko naman yon, okay? Pero gusto ko makita ninyo, ha? Nag-a-asher pa! Tama? Pwede niya sabihin, ba't ba ako mag-a-asher? Ba't ba ako pupunta rin Hindi, nakakahiya nga yung iba dito Preacher pa, tignan mo itsura, Pag nakakita ka ng maputi na Pilipino, chinito. Pero pag nakakita ka ng maitim, pinirito. Okay? Yun, pinirito. Ha? Okay. Isipin mo to ha, hanggang dini na ang tubig, nag-a-asher pa. Ayun tinatanong ng mga tao yan, saan ka pupunta? Ako'y magsisimba. Baha sa inyo bakit? May pananambahan, tama? Sige na to, doon ka na ha. Tanong ko sa iyo, ano testimony mo? Ha?
Nakikita ba ang kagala? Ay, nako, pastor, siyempre bago lang yan. Hindi magtatagal yan. Kita mo na, imbis na matuwa ka eh. Di ba? Kinantsawa mo pa. Nako, magsasawa din yan. Hindi rin magtatagal yan. Kagaya nung, ba't yun pa hanapin mo? Hindi ka ba matuwa na nagpapatuloy itong taong ito? Am I right? Oh. I ask you. I don't know if that is where you are today. Nandun ka na ba sa kalagayan na wala ka ng kagalakan? Tama? Oh. Ito nga si Joy Bilukog nag-post kasi merong nainom daw ng Red Horse. Sabi niya, Joy, ba't mo ako iniwan? Sumagot naman to si Joy Bilukog, nilagay niya, oy, nandito lang ako, hindi ako nang iwan. Sabi ko sa kanya, kolokoy ka rin kamote ka eh. No? Hindi, nakita ko lang kasi inari ko lang, Joy pangalan ko eh. Oh. Sa Tagalog, ligaya, tama? Ligaya, itawag mo sa akin. Ang tanong ko sa ire, maybe you feel like you've lost your spark. Diba? Nawala na yung spark mo. You're not as close to God as you used to be. Bakit? Anong dahilan? Tama? Bumahalang? Nawala ka ng pera? Nagastusan ka? O, ito ha? Anong dahilan? Nag-away kayo mag-asawa? Okay? Hindi sweet si Mr., hindi sweet si Mrs.? Or maybe you're just going through the motions of life. Siguro sumasakay ka na lang. Nagpapatianod ka na lang. Wala na spark eh. Di ba? Do you still love reading the Word of God? Do you still love winning souls? Kahapon, hinanap namin ni Dante, ni Preacher Dante, yung master cutter ng, what's that? Bergamo. Nakita namin, sabi ko, pambihira ka. Banahaw. Eh dito nakatira si Pastor Fajardo. Diyan ko dinala yung regalo kong sa safari, Nissan Safari. Oh, dito lang pala kayo. Oh, di habang kami nagpapasukat, di winitisan ko. Oh, eh marami doon eh, parang ano sila, hindi mo malaman kung anong kasarian nila. Oh, pero sabi ko, Brother Mario, oh, tumanggap naman sila sa Panginoon. 6 sila. Sabi ko, Lord, salamat po. Nagkaroon pa ako ng pagkataon makapag-akin ng kaluluwa. Now, why would I let my joy be taken kasi nahirapan ako? Am I right? I ask you. If that is how you feel, you need to know, just like it's easy to lose your joy, madali ring makuha yung joy. Okay? Ano lang kailangan natin gawin? Set your affections on things above. Okay? Kasi pag ang tinignan mo, trabaho, mawawala yan, tama? Kalusugan, mawawala yan. Pera, naku po, mawawala yan, tama? Mawawala yan. Oh. Ano pa mawawala sa iyo? Asawa mo, 2 lang pwedeng puntahan. Sumakabilang buhay, sumakabilang bahay. Tama? Oh. Yung anak mo, mawawala rin yan. Ako, di ba? Pananaw mo, mawawala. Everything. Ang hindi mawawala sa iyo, yung relasyon mo sa Diyos. Tama? Kanya, you set your affection on things above. Okay? Madaling makuha yung joy. How do you get your joy back? Okay? Simple lang. Aminin mo na wala. Lord, wala na po akong kagalakan. Wala na akong kagalakan magpatawad. Wala na akong kagalakan mag-pray. Wala na akong kagalakan sumunod sa magulang ko. Wala na akong kagalakan magtiwala sa iyo. Kasi kung nagtitiwala ka sa Diyos, hindi mo pakikialaman yung mga bagay na hindi mo gamit eh. Tama? Oh. You see? Hindi mo papakialaman yan. Oh. I don't even know how much money we still have in the church. I don't mind it. They count it. They put it. I don't mind. Okay? I just live learning and so on. Salamat po. Pag nagpadala na si Ma'am Lisa ng report, I accept it as that. Oh, ganun din sa GTD. Am I right? Bakit? Hindi ko pera yun eh. Pera ng Panginoon yan eh. Okay? Sabi ko nga sa inyo. Okay? Pag yan pinag-pray na, yan ay inalay na. Pag may nagnakaw niyan, kahit anong bagay, tama? Gaba yan. Okay? Hindi uubra yan. Nakita ko na yan. Okay? Kanya wag mong pag-iinteresan. Hindi uunlad. Kanya sabi ko sa iyo, learn to wait on God. Okay? Huwag mong ahayaan. Okay? Do you admit that you lose your joy? Okay? If you're not sure if you have lost your joy, magkaroon tayo ng exercise. Okay? Tignan mo yung nakaraan mo. Okay? Tanungin mo itong 2 katanungan to. Has there ever been a time in your life that you felt closer to God than you do right now?
Meron ka bang panahon sa buhay mo, okay, na napakalapit mo kesa ngayon? I ask you, do you feel closer to God now? Or do you feel closer to God a week before? Di ba? Pangalawang tanong, has there ever been a time in your life na you were more joyful in the Lord than you are right now? Ano sabi mo? Sana ito ginawa ko noon para masaya ako. Kasi ang saya-saya ko dati. Until ang ganda ng pananaw ko, ba't hindi ka na masaya ngayon? Okay? What happened? Okay? If the answer to those two questions is yes, then you've got to choose joy. Ito ngayon ang dapat mong gawin. Okay? How to set your affections on things above. Okay? It's time to get back your joy. Gawin mo yung ginawa ni David. Anong ginawa ni David? Nawala yung joy niya. Bakit? Nagkasala eh. Pinakialaman yung asawa niya, asawa na may asawa. Pinapatay yung asawa, yung bana. Tapos ano nangyari? Pinatay yung anak niya. Anong ginawa niya? Psalm 51:12. Anong sabi? Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng aking kaligtasan at alalayan mo ako ng iyong kusang espiritu. Restore unto me the joy of my salvation. Gusto mo lang ma-restore yung pera. Gusto lang ma-restore yung gamit. Tanong ko sa iyo, did you ever ask God to restore to you the joy that you once have? You know what God did? God restored David's joy at gagawin din niya sa atin yan. Okay? All we have to do is to ask, Lord, I have not joyful as before. Hindi na po ako kagaya nung dati. It's the first step of reclaiming your joy. It's the first step of showing, Lord, my mind is set on above, on the things above. Okay? Bakit yung joy nawala? Okay? Pero ito, hindi mo makalimutan. Okay? Ito, hindi mo makalimutan, ha? Bakit yung kagalakan nakakalimutan mo? Ba't ito hindi? Okay? Somewhere in your mind, may nakaimbak dyan. Okay? Anniversary mo, yung score ng basketball game nung naglaro ka, okay? The day that you lose your tooth, di ba? You may not recall those events, but do you remember? Memories bring back memories. Tama? May naalala ka. Okay? Ito maganda, ha? The good news is this. Your brain stores everything. Okay? Lahat yan. Bad news is this. Your brain stores everything. Okay? Lahat. Okay? Kanya yung ngit-ngit, yung galit, yung inis, ando doon. Okay? Yung utak natin cannot distinguish ano yung imaginary, ano yung real, ano yung truth, ano yung lies. Hindi niya maisip yan. Okay? Kanya pag hindi ka nag-iingat, yung utak natin ay mapupuno ng basura. It will be filled with all kinds of garbage. Kanya hindi ka makapag-set ng affections mo on things above. Naiinis ka. Kanya pag nakita mo yung nanghiya sa'yo, nakita mo yung nangutang na hindi nagbayad, nakita mo, isang araw sabi ko kay Paulo, may nagbayad sa akin eh. Oh, ito yung cheque. Ano mo nga ito? Pa-encash mo. Wala pang 5 minutes, sabi, Pastor, wala daw hong pondo. Tinext ko yung nagbayad. Sabi ko, what do you want me to do with a check that you gave me? Puponduhan ko na lang po, Pastor. Sige. Okay? Sabi ko, I was true to you. Okay? Pastor, GCash na lang po. Okay, bahala ka. Pastor, hindi ko po mabayaran ng buo, ha? 3,000 lang ibabayad ko. Nahanap na ako kay Bernie. Tanong, will I lose my joy because of that? Sabi ko sa kanya, okay. Thanks anyway. Will you allow an incident like that na mawala yung kagalakan mo? Okay? Na matutulog ka lang yung pamaiisip mo? Okay? Often, it's the garbage that you're basing your decision upon. Hindi ka nagbe-base na sa kita mong pangako ng Diyos.
Pinasihan mo, yung basura, kamoting yun, nangiram, di nagbayad, tapos 3,000 lang binalik. Gigil yarn. Alam mo, tinignan ko lang doon. At least nagbayad siya kahit 3,000. Sabi ko, Lord, marami pang cheque. Sabi ko, sa kanya, pang-offering ko to eh. Okay? Pang-offering ko to. And have a commitment of 1 million to God. And I want you to know that. Okay? When you were a child, maraming sinabi sa iyo, nanay mo, tatay mo, tito mo, uncle mo, kuya mo, pinsan mo, kapitbahay mo. Okay? Pinaniniwalaan mo without question. You know why? Kasi matatanda sila eh. Kasi authority sila eh. Halimbawa, ano sabi sa iyo? Talaga hindi ka coordinated? Lalakad ka lang, nadadapa ka pa? Alala mo yun? Hindi ka marunong gumamit ng kubyertos? Di ba dapat yung kutsara sa kanan, yung tinidor dyan? Di ba? Hindi ka marunong uminom ng tubig? Okay? Hindi ka magaling sa math? 1 plus 1? Ano sagot mo? Magellan. Ano sabi mo? You always struggle with weight. Alam mo kanya, nobody likes you. You're so shy. Wala kang pwedeng i-offer sa tao. Palibasa, mana ka sa nanay mo, mana ka sa tatay mo. Hindi kasing galing ng ate mo, ng kuya mo. May sinabi ba sa'yo ganun, Leah? Wala kang ate tsaka kuya, umayos ka. Walang magsasabi sa'yo ng ganun, oo ko dyan. Wala po. Natural, wala magsasabi. Kasi nag-iisa kang anak. Pag may nagsabi sa'yo, hindi ka kaya ng kuya mo. May tama yung utak na wala kang kapatid. Am I right? Anong sabi ng tao, ng tatay sa'yo? Alam mo, kinahihiya kita. Alam mo nangyari sa'yo? Those were lies. And they are lies kahit ngayon. Pero anong ginawa mo? You believe that. So how can you set your affections on things above? Ang pinaniniwalaan mo yung kasinungalingan. Okay? Basura ka. Wala kang mararating. Wala kang pangarap. Tanga mo kasi. Bopols ka. You see? Kanina biglang tumawag si Pastor Abante. O Joey, kamusta ka? Sabi ko, I'm fine. Kamusta yung church niyo? Binahaba kayo? Sabi ko, ito ho yung nasa kanto. Ito. Tabi kayo ng ilog kasi. Sabi ko, Tay, salamat po ha. You called me up. Sabi ko, thank you. Siyempre, tinatanong ko kayo. Ay lahat din ng mga members natin, pinagtatanong ko, tinawagan ko sila. Kamusta kayo? Naku, Pastor, ito po, meron po kaming Laos swimming pool. Sabi ko ba, maganda. Pero mas maayos yan. Bakit? Pinadala ko naman siya ng sa Cannon Road. Baha sa may Baguio. Pero mo, Baguio na binaha pa. Isipin mo, sige, paliwanag mo sa akin. Baguio binaha. Cannon Road, gumuho. So how can you set your affections above? Napupuno ka ng negative things sa utak mo. You know what? You need to change the tape, the CD, the recording, the USB. Ito tanong ko sa iyo, if USA is great, why did they make a USB? Sige nga, tanong mo sa akin. Di ba? If USA is great, then why do we need to use USB? Alam mo, talagang iniisip ko yan. Tama nga, di ba? May USA ka, may USB ka. Ano tanong? May USC, di ba? Meron yun. Di ba? Para rin yan yung chinito at saka pinirito. Instead of playing your mind with lies, your USB with lies, you need to play the truth of God's Word. Tama? Huwag mong hayaan na dapat you set your affections on things above. Tapos ang tinitingnan mo yung sinabi, sinong maliit ka? Bopol ka, hindi ka uunlad. Ganyan talaga kayo, palautang kayo, ito gagawin nyo. Yung nanay mo, lasenggo, yung tatay mo siguro, ganyan din kayo. Paniniwalaan mo yung sabi ng Bible,
Iba ka, mahal ka ng Diyos, tama? Focus on what will last. Doon ka mag-focus. Ano yung maglalast? Salita ng Diyos. Ayun, may? Oh. Kung pinaniwalaan yun ng mga kapatiran natin, do you think, Wilson, yung mga anak mo susundan ka sa yapak nila? Mo? Tama? Why did your two sons follow your career? Bakit? Kasi nakita nila sa iyo eh. Tama? Bumangon ka eh. Oh, kanya wala kang karapatan tumigil. Am I right? Yung dalawang anak mo sinundan. Oh, ay, binigay ko kay Preacher Dante. Okay? Yung calling card ng vet ng Pasay. Okay? Nagkausap kami nung Monday. Sabi niya, ay, Bishop, kasi pagpasok ko sa opisina, sabi nung isa, bakit kumakain si Mayora, ba't pinapapasok yung mga tao? Ay, Pastor, Bishop, upo po kayo, upo. Hindi mo naman sinabi si Pastor pala eh. Oh, pinapasok na rin yung vet na ng Pasay. Sabi niya, Bishop, gusto kong mamit to. Sabi ko, hi, Doc, kayo ho pala. Alam mo, meron akong isang member. Vet siya, gusto niyang Naku, magre-retire na po ako, tama-tama. Ipakikilala ko siya doon sa anak ko kasi yung anak ko papalit. Kanya pala siya naroon, ipapasok niya anak niya maging vet. Siguro, bata pa yun, baka, di ba? Lalaki. Niya, walang niya maganda ha. Niya magiging sabi ko, okay, pakikilala kita. Oh. Sabi ko, sige lang. Di tuwan-tuwa kami. Oh. Di ba, hinabol pa tayo ng mga tao ni Congressman? Tumawag pa si Congressman. Oh. Pastor, sabi ko, nandito na ako sa rotonda. Tsaka lang tayo mag-isa. Anyway, ako, magkita tayo sa Lunes. Okay? Nung Monday nga, sa SONA. Sabi ko, nasan ka? Ako, pastor, nagmamadali ho kami. Sabi ko, hinahanap kita rito sa hallway dahil gusto ko matikman yung 20 million na pagkain. Meron naman pagkain namin sa 20 million. Ito, nilista ko Oh. Lista ko yung mga kainin. Saan ba yun? Ito, ha? Panghimagas, halo-halo. Okay? Yan. Yan, ha? Panghimagas, Panghimagas, SONA. Yan, ha? Halo-halo. Makarong vanilya, tsokolate at ube. Suman at mangga sa apa. Tibok-tibok. Lecheng plang pandan. Sa malamig. Okay? Oh, ito pa. Panimula. Ayan, ha? Dinamita. Green chili stuffed with smoked fish mouse. Pinalutong na hamonadong pusit. Empanaditang may kabutit tokwa. Kwek-kwek na ensaladang Pilipino. Sabaw ng sinigang sa bayabas. Okay? Sabaw, walang laman, ha? Pangunahing putahe, hinorhong baka, minasang kamote, irasal na manok at kanin, laing at kanin na may dilis. Okay? At pansit habhab at pansit puti. Okay? Oh, hindi ko rin natikman. Bakit? Hindi naman nakain si Pastor Benny. Hindi mo naman pwedeng kumakain, hindi siya kumakain. Sabi ko, kain tayo. Bawal sa atin yan. Bakit? Diabetic ako. Sabi ko kay Konsi Pog, Konsi, anong pwede natin gawin? Yan lang. Okay? Tanong, where are you focused on? Sa kakulangan mo? Ha? We need to hide the truth of God's Word in our heart. Kanya dapat ang Bible, sabi sir, 5 bagay ha, sa Bible. You hear it, pag preaching, nakikinig ka. Sa bahay, you read it. Basahin sa bahay. Pangatlo, study. Pag-aralan mo, ano to sinasabi? Para hindi ka maniniwala doon sa napapanood mo na yung Diyos sa Old Testament, iba sa Diyos dito, okay? Marcionism yan, okay? Yun ang paniniwala nito si Ed Lapis. Yun ang paniniwala nitong si Garcia na sinasabi niya, limonyo, okay? Then, meditate. Okay? Then, memorize. Then, sa gitna, apply. Dapat ina-apply mo. Dapat yan ang Word of God sa'yo. Hindi ka lang nakinig. Binasa mo. Okay? You hear, you read, you study, you meditate, you memorize, then apply. Para mahigpit ang kapit mo. Ano sabi ng Romans 12:2? Okay? Huwag kang makikiayon sa sanlibutan kung hindi baguhin mo ang pananaw mo para mapatunayan mo yung tama, yung katanggap-tanggap, at lubos at kaaya-ayang kalooban ng Diyos.
How do you change the way you think? Okay? You play the tape of truth. How do you do that? Ask God to heal your memories. Lord, hindi ko makita yung things above eh. Alam mo bakit? Yung gigil ko sa asawa ko, natatandaan ko eh. Yung inis ko sa biyenang ko. Yung ginawa ng kaibigan ko. Yung hindi ako binayaran. Tell God, I need you to heal me of the memories of rejection, the memories of sin, the memories of resentment, the memories of guilt, the memories of abuse. I ask you, do you have that? Kanya hindi mo makita yung things above eh. Nasaktan ka, nireject ka, may kasalanan ka, may resentment ka, may guilt ka, inabuso ka. Tama? It's time for you to ask God, heal me. Pagalingin mo po ako. You know what? Tell God, Lord, they hurt me. Please heal me. Sakit, Lord. Huwag mo itago sa Diyos yung sakit. Lord, napahiya ako talaga eh. Nasaktan ako talaga eh. Okay? The more truth you put in your mind, the more lies will get out. Pinupuno mo ba ng salita ng Diyos ang buhay mo? Ang tawag dyan, replacement strategy. Okay? Instead of you spending time watching Netflix, watching TV, listening to music, fill your mind with God's truth. Make Jesus the most important person in your life. It will change everything. You know what God says? We close with this. You're lovable. Ano sabi ng nanay mo? Walang magmamahal sa'yo. Mali. You're lovable. You know why? God said in John 3:16, for God so loved the world. You're not love, ha? So love. So love. Kanya nung kahapon, binibitisan ko yung mga kasariang iba. Okay? Lahat sila eh. Babae lang yung isa eh. Oh. They accepted the Lord. Sabi ko, regardless of who you are or what gender you are, okay? God loves you. And He took your sin away. You're lovable. Okay? Pangalawa, God says you're capable. May kakayahan ka. Hindi to yung sinabi ng nanay mo, ganyan ka na lang, wala ka magagawa. Ganyan lang tatay mo. Don't believe that. God says you're capable. Can you say that? I am capable. Come on, say it. Come on, everybody. Ano sabi ng 2 Peter 1:3? Ayon sa pinagkaloob sa akin ng banal na kapangyarihan sa lahat ng bagay na naukol sa kabuhayan, kabanalan, sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya na tumawag sa atin sa magitan ng Kanyang sariling kalooban at kagalingan. Tingnan mo ha, according to His divine power, hath given us all things. Binigay sa iyo ang lahat ng bagay patungkol sa buhay at katwiran. Ibig sabihin, meron kang kakayahan. You are capable. Tama? Kaya mong magbago. Kaya mo silang gulatin. Kaya mo silang mamanghiin. Yung magtatanong, bakit ganyan yan? Tinakwilan natin, hinayanan natin, inaway natin. Ba't nagtagumpay pa? Kanya ito yan. Huwag mo nang hayaan pa. Okay? Na yung kasinungulang itinanim sa puso mo, mawala. Set your affection on things above. Dumutingnan. Pakita mo, Lord, ito yan. Kanya pag nakikita ko ng mga kamag-anak ko, ano nangyari sa'yo? Bakit? May masama? Hindi. Nagulat kami. Iyan ka na. Natural, may Diyos ako. Okay? Bakit? God said, according to His divine power, hath given us all things patungkol sa buhay. Ibig sabihin, lahat tayo. Tama? Lahat. Ito pa. God says, you are valuable. Mahalaga ka. Sabi ng nanay mo, di ba? Walang magtitiyaga sa'yo. Iiwan ka rin naman yan. No. You are valuable. You know why? Luke chapter 12:6. Ano sabi? And verse 7. Hindi ba ka pinagbibili ang 5 maya? Okay? Ng 2 farthings?
At none of them is forgotten before God. Tingnan mo ha, hindi nakalimutan ng Diyos yung Maya. Verse number 7. Alam ba na ultimo yung buhok mong nalagas kanina? Okay? Nalagas kanina ha? Nalagas. Ano sabi? May bilang, huwag kang matakot, mas mahalaga ka kaysa sa Maya. Are you with me? Kung hindi ka minamahalaga ng tao, minamahalaga ka ng Diyos. Amen? Mahalaga ka! Kanya ibigay mo na yung time, talent mo sa Diyos. Sa nanay, tatay mo, hindi ka minamahalaga. Sa Diyos, mahalaga ka. Kanya bumunta ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, magpapasakop ako sa iyo. Wala akong pakialam. Sabi ng ibang mga tao, mira yung mga tropa mo, nasa ibang bansa, nandito ka. I'm okay. I'm okay. Okay. I know who I am. I'm loved by God. I'm taken care of God. Okay? I am so much valuable because God gave me value. Okay? Alam ba, sa harap ng Diyos, Kian, you are forgivable. Ikaw, Steve, lahat ba ng ginagawa mo, tama? Ikaw, Michelle, lahat ng ginagawa mo, tama? Michelle, ikaw kausap ko. Ha? Parang lutang ka no? Oh. Ikaw, Ebet, lahat ng ginawa mo, tama? Hindi. Ikaw, Joy. Tama? Joy pala. Joy, oh. Yan pala si Joy At sabi ng Diyos, you're forgiven. Alam mo bakit? Psalm 103, verse number 12. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganon inilayo ng Diyos yung kasalanan mo sa iyo. You know what I'm saying? Pag hiningi mo ng tawad niyan, sabi ng Diyos, itinama mo buhay mo. Okay? I will forgive you. Kailangan lang aminin mo. Okay? Then, we close with this. You know what God says about you? You are usable. Kagamit-gamit ka. Ginamit ka ng tropa, ng barkada, ng alak, ng sugal. Tama? Ginamit ka ng TikTok, ng kahit ano. Ba't hindi mo paggamit sa Diyos ang buhay mo? Ephesians 4:12, ano sabi? Siya'y kasasakdal ng banal sa paglilingkod, ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ano ibig sabihin yan? Sa harap ng Diyos, pag nakatuon ka sa things above, yung time, talent, and treasure mo, ipagagamit mo. Hindi ka lang magaling sa school. Hindi ka lang magaling sa trabaho. Magaling ka rin sa gawain ng Diyos. Okay? Let heaven fill your thoughts. Don't spend time worrying about the things down here. Determine to fulfill the purposes of God in your life. Lord, I'm going to set my affections on things above. Live a life of worship. Because you're usable, you're forgivable, you are valuable, you're capable, you're lovable. Build relationship with God's people. Hindi ka na dapat nangaaway. Am I right? Hindi ka na dapat nangihiya. Hindi ka na dapat nagpaparinig. You know what I'm saying? Invest your time in becoming more like Jesus through discipleship. Para pag tinignan, ba't ganyan ka? Am I right? Oh, beri mo yung isang bunga ni John Rapp. Sabi niya, Tay, natuloy ka ba? Sabi ko, Teniente Ricarte. Cancelled kailan ka ba punta? 4:30. Sige na, ako nang bahala, boss. Andito ako sa airport. I'll assist you paglabas. Tsaka ano ha? Sabi ko, then the following Saturday, balik naman ako ha? Kami na pong bahala, boss. Kami nang bahala. Andito lahat yung mga tao. You see? Just imagine, bunga ni John Rapp. Oh. Sabi niya, yan ang pastor ko, alagaan mo ha? Ang tanong, why? Am I special? No! I build a relationship with God's people. Serve others with abandon. Tell people about Jesus. Those activities last forever. You know why? You were made for heaven. Tagalangit ka. Hindi ka tagalupa. Umayos ka. If you made Jesus the boss of your life, you'll spend eternity there. Okay? Let it change your life. Stay busy with positive activities.
and let God be magnified in your life. Let God be seen. Tama na. It's time for us to move. It's time for us to be responsible. It's time for us to say, Lord, thank you. I am lovable. I am capable. I'm valuable. I'm forgivable. I'm usable. I'll be busy serving you. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Help us to focus on eternity so that we can change our perspective. Help us, Lord, that we will not allow this temptation to distract us from maintaining an eternal point of view. Help us, Lord, that we will be the best for you. Thank you. May you give us grace and mercy. Thank you for this wonderful time. Thank you for this wonderful opportunity. May you bless us. May you give us grace and mercy. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. Will you come at the altar and say, Lord, help me to focus my affection on things above. Help me to trust you. Help me not to believe the lies na sinabi sa akin ng mga tao. Tulungan niyo po ako. Will you come at the altar now? God bless you.